Si Itoy, 5 taon na. Pero ang timbang niya ay pang 1 taon lang. Kung makikita nyo, maliit siya para sa 5 taon. Isa si Itoy sa mahigit 3 milyong batang Pilipino na undernourished at nangangailangan ng agarang tulong. Ayon sa UNICEF, araw-araw ay may 75 bata na namamatay dahil sa malnutrisyon. Ang ilan sa kanila ay hindi man lang umaabot sa kanilang ika-5 taong kaarawan. Yung iba naman ay hindi na lumalaki sa kanilang 8 gulang, tulad ni Itoy. Gustuhin man ng mga magulang ni Itoy ay hindi kayang pakainin ng masustansyang pagkain ang bata. Umaasa lang ang pamilya niya sa pagtitinda ng mga souvenir tuwing tag-araw. Pagtitinda ng mga gulay at pamamasukan naman sa construction ang hanap buhay ng magulang kapag tag-ulan. Yun po, binibili po namin ng bigas, kape, asukal, tsaka pagkain po ng mga bata. Kagaya po ng tinapay, kung ano po yung kahiligan po namin, kainin po dito madalas, tinapay lang po tsaka kape. Kung ano lang po yung nakikita po, sir. Madalas po talaga laing, sir. Binabagungan lang po namin, sir. Masaya na po kami doon, sir. Pati yung 2 anak ko po. Mahirap lang po kami. Mahirap lang po yung buhay. Pero kahit papaano, sir, nakakaraos. Kahit gusto man po namin, sir, mga healthy yung ipapakain. Yung wala naman po, sir, sa amin. Wala pong kaming kakayanan, sir, na bumili po ng ganun. Tinitis na lang po namin kung ano na lang po, sir, ang makikita na lang po yun na lang pong kinakain. Kung may makayanan po, may masobra-sobrahan, minsan po. Doon lang po sila nakakain. Minsan, tigisa silang mansanas. Okay na yun. Sa pagpunta ng Operation Blessing sa Castillejos, Zambales, kabilang si Itoy at ang kanyang kapatid na si Jerry Boy sa mga batang indigenous people na nabigyan ng libreng check-up upang masuri ang kalagayan ng kanilang kalusugan. Stunted ang weight, stunted ang height. Pangalawa, tignan nyo ang laki ng tiyan. So ayon sa istorya ng nanay, nung pinurga siya, 5 bulate yung nakita. Kung pwede natin ipa-ultrasound kasi baka mamaya meron na pala yung nakabilog na maraming bulate kaya hindi siya makalabas. Huwag natin paabutin kasi baka mamaya nandun pala siya sa atay, pwede mag-cause ng paninilaw. Sabi ni Doc po kanina, doon po ako talaga, sir, kinabahan. Kasi nga po, may cause nga raw po yung pagkakaroon po niya ng bulate. Ayaw ko naman po kasi namatay na po ako, sir, ng anak . Nag-dehydrate po siya. Masakit po . Masakit po na mawala ng anak. Kasama sina Itoy at ang kanyang kapatid sa Bless a Child program ng Orphans Promise at Operation Blessing. Sa loob ng 10 buwan, pakakainin ng masusustansyang pagkain ang magkapatid at magkakaroon ng regular medical check-up upang makita ang pagbuti ng kanilang kalusugan. Sasailalim din sa livelihood training ang kanilang magulang, pati na ang iba pang mga magulang sa lugar para magkaroon ng sustainable na pagkakakitaan. Sumailalim sa ultrasound si Itoy upang masiguro kung mga bulate o may iba pang dahilan ang paglaki ng kanyang tiyan. Mahalaga po, para sa akin po, malaking katulungan po ito para sa pamilya po. Lahat po kami dito, nagpapasalamat po kami. Tuwang masaya po kami dahil nagkaroon ng ganitong programa. Kagaya po ng mga anak po namin, mga malnutrition. Magbabago po yung buhay, takbo ba, yung kalusugan po. Nagsasagawa ng continuous monitoring ang Operation Blessing at Orphans Promise sa Zambales upang masigurong magiging matagumpay ang programa at magiging malusog ang mga bata sa ilalim ng feeding program. Marami pang bata na nangangailangan ng ating tulong. Sa maliit o malaking halaga, maaari kang maging bahagi ng pagbabago sa buhay ng mga batang Pilipino, one meal at a time.